Day 22 na nga ng ating uninterrupted vacation at ito na nga, hindi muna tayo maglilinis today dahil nga may mas importanteng mission tayo. Hindi muna tayo linis serye ngayong araw mga kagurong ina dahil hindi makatayo ng maayos si Mister. Kailangan nating hanapin yung nire-recommend sa kanya na manghihilot. Alam niyo naman na kapag usapang sakit ng katawan lalo na sa likod, hindi pwedeng baliwalain kaya game tayo ngayon sa pagsama kay Mister. Samahan nyo kami sa pagbiyahe namin papuntang Kapkaben para hanapin si Tatay Nardi na sinasabing magaling daw na manghihilot. O kung effective ba, tatanungin nyo ako, makakatayo na kaya si Mr. pagkatapos na mahilot? Mamaya malalaman natin yan kapag nahilot na siya ni Tatay Nardi. Habang hinihintay nga namin si Mr., ayan ang bunso ko, tingnan nyo, hindi na kinayang inip at umiiyak na talaga siya. Alam nyo naman yung tipong ilang minuto pa lang pero feeling niya buong araw na kaming naghihintay. Ayan nga at ready na si Mr. umalis pero tingnan nyo naman kung gaano kalala ang nararamdaman niya. Habang uupo pa lang siya sa upuan ng owner niya, kitang-kita sa mukha niya ang sakit. Parang bawat galaw mabigat na mabigat para sa kanya. At ang pawis, grabe, tagaktak na talaga. Halatang hirap na hirap siya sa kasimpleng pag-upo pa. Okay, for now, itatry muna namin kung may ibsan ba talaga ang sakit na nararamdaman niya after namin magpahilot kay Tatay Narding. Sana makatulong kahit papaano at gumaan ang pakiramdam ni Mr. Kasi sa totoo lang, hirap na siya mula nung nakaraang linggo pa. Nawala na sana to nung nakaraan noong nagpa-bone setting kami sa Balanga pero sa kasamaang palad, umulit din ang sakit. Ayon sa nag-bone setting sa kanya, ang condition daw ni Mr. ay sciatica. Ito yung condition kung saan naiipit ng buto sa spinal area ang sciatic nerve niya. Kaya pala ang hirap na nararamdaman niya dahil ang sakit umaabot sa balakang hanggang likod ng tuhod. Ayan at nagbiyahe na nga kami papunta sa bahay ni Tatay Narding para mahanap siya. Nagtanong-tanong na nga lang kami sa mga taong nakikita namin dyan sa daan. At meron kami na pagtanungan ang sabi lalagpas lang kami sa peryahan, sabay liliko kami sa pakanang kanto. Kasi ang tanging alam lang namin na impormasyon talaga ay Kapkaben at pabahay kaya talagang kasama namin dyan buong biyahe si magtanong. Finally nahanap na rin namin ng daan papunta sa tinatawag na pabahay. Next naman namin ginawa ay ang pagtatanong kung saan mismo ang bahay ni Tatay Narding. O kahit nga masakit ang likod at hindi pa kalakal si Mr. pa rin ang tumatayo dyan para magtanong-tanong. Ito naman kasing batang maliit na to ay ayaw naman magpababa. Napakalawak pala ng pabahay na ito. Ang daming sikot-sikot, kanto-kanto. Kaya kung hindi ka talaga magtatanong at mag-iingat sa lilipatan mong kanto, tiyak na mauubos ang gasolina mo, kakapadyak at kakapahinga. Saka under nga namin, ayan at finally pinapagtanong kami. Ito ang pangatlong taong napagtanongan namin at matagumpay niyang naituro ang saktong bahay ni Tatay Narding. Ayan nga sa likod ng banayan ay dyan na mismo ang bahay ni Tatay Narding. Medyo lumagpas nga lang kami ng konti dyan. Kaya naman si Mr. ay bumaba na at para makapagtanong ulit at siguraduhin kung iyon talaga ang area ng bahay ni Tatay Narding. Ayan, kahit hirap na hirap siyang maglakad dyan, ay pinilit niya pa rin ang sarili niyang tumayo at maglakad dahil kailangan. So ayan nga, sa mismong bahay na yan na may tindahan ay diyan ang lokasyon ni Tatay Narding. Naabutan pa nga namin diyan na maraming pasyente kaya naman habang hinihintay namin si Tatay Narding naglibot-libot muna ako at binidyohan ko ang buong itsura ng pabahay. Ayan, napakalawak pala ng lugar na ito talaga at napakaraming kanto. Ayan, at nagising na nga dyan si Tatay Narding. Ayan, una ko pinahilot dyan si Bunso at nalaman niyang impatsyado daw at siya ni Bunso kaya hinilot-hilot nga na dyan. Sumunod naman nagpa-check ako at pinulsuhan niya ako at sabi niya ipagod lang daw ang kata at wala namang mga lamig-lamig dyan. At ang pinaka-final na pasyente talaga ni Tatay Narding sa pamilya namin ay itong Mr. ko. Kaya nga kami dumayo dito ay para maipaayos naman papaano ang kanyang likod. Ayan, tingnan nyo naman. At hirap na hirap talaga si Tatay Narding din sa paghilot sa kanya dahil napakalaki naman kasi ng tao na ito. Ayan, hinilot-hilot nga ni Tatay Narding yung part na yan dahil nandyan yung sciatic nerve na naiipit ng kanyang buto. So kasi ang trabaho ni Mr. ay driver kaya hindi naman maiiwasan na lagi siyang nakaupo. Sa tingin ko ito ang nagiging cause kung bakit nagkakaganyan ang likod niya. Mukhang kailangan na rin mag-diet ni Mr. kasi naman sobrang bigat na ng katawan niya. Baka yun ang nagpipipi sa likod niya. After nga namin, umuwi na rin kami agad. Kung nahanap nyo naman, gusto nyo rin magpahilot kay Tatay Narding, dito nyo lang siya hanapin. Yung kanto mismo ng Welcome to Kapkaben. Traveler's Lodge doon. Yung kanto na yung pasukin nyo at hanapin nyo yung pabahay at saka nyo na lang ipagtanong-tanong yung bahay ni Tatay Narding. Pero kanina nakita ko siya ay Block 36 Lot 4.
Parang ganon. So, dyan, pag tanong-tanong nyo dyan, kilala naman si Tatay Narding niya sa lugar na yan. Ayan, thankful kami kay Tatay Narding kasi ayan, at nakikitawa nga si Mr. dyan after siyang mahilot. Kaya thank you.